mga senior economic official ng mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nation na nagpulong na bilang paghahandahuyan sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN 2026. May update po dyan si Bomboana de Soberano. Nagpulong ang mga senior economic officials mula sa lahat ng ASEAN member states, ikalawa at huling araw ng ASEAN Senior Economic Officials Meeting o CEOM retreat na ginanap sa Boracay, Aklan. Kabilang sa mga dumalo, si Department of Trade and Industry Bureau of International Trade Relations Director Marie Sherlyn Akia na siyang nagsusubing chairman ng ASEAN na itong Senior Economic Officials Meeting. Sa pagpupulong, inilatag ng Pilipinas ang mga prioridad nitong economic deliverables para sa 2026 na nakasentro sa 5 pangunahing thrust, kabilang ang pagpapalakas ng trade and investment, linkages, pagpapabilis ng digital transformation, integration ng MSME development agenda sa ASEAN, pagpapalago ng creative economy at innovation at pagsusulong ng sustainable at inclusive economies. Layon ng panukalang ito na tumugon sa pangangailangan ng rehiyon, suportahan ang inklusibong paglago at maghatid ng konkretong benepisyo sa mga mamamayan ng ASEAN. Pinalakay rin ng mga opisyal ang direksyon ng ekonomiya matapos ang 2025 ugnayang panlabas ng ASEAN, mga inisyatiba sa regional trade, digital integration, competitiveness at ang estratehiya ng rehiyon sa global chain. Kasabay nito, naging makasaysayan ang pulong dahil sa unang beses nagpalahok na lumahok ang Timor-Leste bilang pinakabagong member state ng ASEAN. Pakinggan natin si Department of Trade and Industry Bureau of International Trade Relations Director Marie Sherlyn Akia. Our chairship, one of them is on strengthening trade and investment linkages, and then other is on accelerating digital transformation, integrating ASEAN's MSME development agenda, leveraging on the creative economy and innovation, and accelerating sustainable and inclusive economies. So under this different strategic thrust, there are different priority economic deliverables. One of them that I think would be very relevant for our kababayan would be on the ASEAN MSME Center for Excellence, which we hope will be established here in the Philippines. But overall, for all the different priority economic deliverables, there was very good support, and I think it will be up to the different national agencies to pursue it and to make it happen in 2026. Si DTI Bureau of International Trade Relations Director Marie Sherlyn Akia. Sa susunod na taon, ang Pilipinas ang mag-host sa ASEAN 2026. Mula sa Malacanang, Bombo Genesis. Bagaman initial na pagpupulong pa lang ito, no? Pero may mga nababanggit ba about doon sa Cambodia at Thailand conflict kasi may mga lumalabas na na interpretasyon ng ilang mga miyembro ng ASEAN na baka magkaroon ng spillover doon sa ibang mga bansa, lalo at malapit na rin yung 2026 ASEAN, Bomboan. Alam mo, Bombo Genesis, dito kasi itong meeting kasi ito nakafocus sa ekonomiya, no? Sa economic, mga senior economic leaders ito. Pero ang napag-alaman natin, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., itong si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, na makipag-ugnayan nga dito sa bansang Cambodia at maging sa Thailand. Kasi nga napakahalaga ng dalawang bansa na magkaisa para nga magkaroon ng mapayapa at stability sa ating ASEAN region, Bombo Genesis. Maraming salamat, Bomboan. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.